Davao. Malamarsyalo na nga ba? Magandang araw, ako po si RJ at magkwentuhan ulit tayo. Compound ng isang religious group, tila'y tinatakot. PNP, ano tong ginagawa ninyo? Religious group, pero parang mga relihista ang trato ninyo? Panoorin natin to. Sa tapat tayo ng gate ng Kingdom of Jesus Christ. Ito sa main gate ng Kingdom of Jesus Christ, Emerald, kung tawagin ng mga Kingdom citizen. Makikita nyo sa inyong screen ngayon, nasa 6 po na miyembro na fully battle gear na miyembro ng SWAT. Ito po ay SWAT team ng pinadala ng Philippine National Police. Nakausap po natin ang kanilang team leader. Ayaw po niya magpakilala at base po sa sinabi ng team leader nila, kung tayo po daw ay may tanong, ay dapat itanong po natin sa kanilang head sa Region 11. Ang tanong po ng ating mga kababayan na mga members ng Kingdom of Jesus Christ at lahat ng mga taga Davao, bakit kailangan mga taga-SWAT ang gagawa ng checkpoint dito sa kalsada sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ? Bahagi ba ito ng trabaho ng SWAT? Ayos parang may hostage taking ang datingan. Bakit hindi nyo yan gawin sa mga komunistang nagrarally? Ano, sila lang ang kaya nyo kasi hindi lumalaban? Tsaka bakit SWAT ang mga nakaporma dyan? Bakit ang sasakyan ng SWAT? Bakit po nakatabon ang kanilang plate number? At dito sila parati nakapwesto sa tapat po ng mining company na ito. Ang tanong din po ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ, tinakanlong ba ng kumpanyang ito, itong mga taga-PNP? Bakit nila pinapayagan sa kanilang private property na pumesto sila at magsagawa ng ganito na wala man lang maayos na explanation? Actually, lumapit mismo ang legal counsel po natin ng Kingdom of Jesus Christ, Attorney K, hindi po nila masagot. At maging yung ibang mga kasamahan nila dito na sa ibang team, sila po ay naka-combat uniform na nandun sa likod. Tinanong din po natin, ang sabi din po nila, ay ibang team daw po ang pinapunta dito. At sabi nila, kaya po daw sila nandito ay dahil meron po daw silang letter mula sa kanilang mga boss sa PNP para magsagawa ng police visibility. Yun po ang dahilan. Ang SWAT ay nandito para magsagawa ng checkpoint, nagkukos sila ng traffic. Ang mga naka-combat uniform naman ng PNP ay nandito for police visibility. Pero yung mga sinasabi po ng mga Kingdom citizens, nasa tapat po yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Sila po 24/7 nakabantay sa ating mga gate. Sila po yung sinalakay noong June 10, 2024. Mga babae, senior citizen, nasaktan, natakot, very anxious, traumatized. The mere presence of this police po ay nagbibigay po ng takot sa mga members po, missionary workers, helpless missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya pinapaabot po natin sa pamunuan ng Philippine National Police, kailangan po ba ganito po kalantaran ang heightened inyong police presence dito? Kailangan po ba talaga na ilantaran dito at ipakita ang presyo para takutin ang mga walang kalaban-laban ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ? Kala mo may gera no? Uy, KOJC yan. Walang laban yan sa inyo. Binastos ba kayo ng mga yan? Mga abusado kayo Ito, hindi ako kasapi ng KOJC Pero itong ginagawa nyo sa kanila, hayupan na yan Kung si Pastor Kibuloy lang ang kailangan nyo, huwag nyo nang idamay ang buong KOJC. Tanong ko lang sa'yo, Mr. Marcos, ganito ba ang bagong Pilipinas mo? Gobyernong ginigipit ang mga mahihinang Pilipino? Bulag ka na ba sa mga bagay na dapat mong makita? O bingi sa mga kailangan mong marinig?